Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Lahat, no? Ang Clemente said hi. Heidi Gutierrez, magandang gabi. May love, wala. Ito malala na bansa natin. Jennifer Roche, the problem is a system of our government, Sir Dado. Daming ayusin ng susunod na presidente. Janet Roche, sir. May love, please reboot the country. Depende na yan doon sa bagong presidente. No. Mag-advise lang ako. Good evening po. It starts from education. Oh, tama, Coring Basala. Como? Anita Ebrado, good evening. Hi, good evening, Kap. Higuod. Kalabisaya, no? Hi, good evening, Kap. Rito Silirio. Sir, ang paghihirap ng mamayan, yan naman ang gusto ng pamalang ito para lagi tayong madaling ma-suppress. Kaya we have to stop it. Michael Braganza, grabe na talaga ang country natin. Lunod na talaga sa katarantaduhan ng mga politicians. Kaya sama tayo sa November 30. Pakita natin ang galit natin sa kanila. Yeah. SFGF, November 30. SFGF. Dun sa, 16, 17, 18, will also be there. I'll be there. SFGF, kung saan man yan, we'll just show our support. Let's see how it will unfold. November 30, we will be there. And then hopefully, it will be finished. November 30. Araw ng Bonifacio. We all rise up. We all rise up. So let's see how this will end up. Inday Sara, you prepare. You prepare, Inday Sara. You might just find yourself as the next president. And good luck. Good luck sa iyo, no? Kasi next in line ka You should have known. Di ka pwedeng mag-resign. Kasi may option ka mag-resign, gusto mo. Kung tatanggapin mo ang yung taong bayan na kunyaring ilugmo ka, ilagay ka out of this people power na mangyayari sa dami, no? And kunyari yung armed forces na bumaliktad na, we will see how it will unfold. Now, if pagka-clear na yung situation, we'll just say it's clear na, then you get sworn in, hopefully. AFP, PNP, you get act together. I think mahati yung AFP tsaka PNP. Sa tingin ko mahati. Maiwan yung mga general. Yung mga ilalim, pupunta sa taong bayan. Tingin ko nga, they will follow me na magsusot sila ng puti. Kaya lahat na mag-rally, magdala kayo ng puti na ribbon. Para may karap kayong PNP o na AFP, pasuutin nyo. Because this will indicate kung saan sila. Nakaputi, taong bayan sila. No? Pagka hindi sila nakasuot, doon sila sa bangag, doon sila sa plunderer. O de malinaw, we have to define sino yung kakampi natin o hindi. Hindi yung hula-hula tayo. Sino ba to? Sa amin ba to o hindi? Sa amin ba to? Hindi.
We have to define kung sino yung kakampi natin. Kasi hindi natin kakampi, tanggal kay serbisyo. Hindi natin kailangan ng ganyang klaseng tao. Kung wala tayong kakampi, disband natin lahat. Kung kukunti lang kakampi natin, disband pa rin natin sila and then gawa tayo ng bago. And magpo-form ng bago is itong mga kumampi sa atin. Okay? Ganun kasimple. Hindi yung please, please, please. Tayong masunod. Tayo yung amo eh. Tayo yung amo. Pero bagong gupit kay Sir Dado, sabi ni Jeng, oo nga, kita mo. Bagong ligo rin. Bango ko ngayon. Rito, Silirio. Pag maraming umiyak, dyan naman sila tuwang-tuwa. Nang, good evening Sir Dado, government system is the biggest problem and corruption is one of the results. No, corruption is, bagay, pananaw mo yan eh. Sa akin, ang tingin ko, corruption is a symptom. It is manifesting. Yung corruption is a manifestation of a problem na involving the failure of our families to come out with a good Filipino, a good son or daughter, and then yung educational system natin that is forming yung mga kabataan hanggang sa college, and then yung sa work ethics, sa workplace, environment. So lahat yon contributes to the kind of people that we have now. Kadagdagan nyo pa ngayon yung technology, effect ng mga TikTok na yan sa mga kabataan natin. Yan, makita nyo. And we are breeding low quality Filipinos. Yung production line natin, mas marami mga Pilipino na kinakailangan ng rework o kaya kinakailangan ng ano tawag doon, ng hindi pumasa sa quality control, no? Dapat i-recall mo nga eh. O kaya ano man na. Talagang i-stamp mo is no quality. So the problem is the kind of Filipinos we are producing. Corruption manifests. Doon sa mali yung production line natin ng mga Pilipino. Yung generations natin ng Pilipino. We have to correct it. Para yung lalabas na Pilipino, nasa puso yung pagmamahal sa bansa. Kabisado niya yung power niya. Preamble. Ang dami natin kukorekin. Kasi yung tao, alam niya, we the sovereign Filipino people. So, divided, we fall. Pero united, we cannot be beaten as a people. Kasi we, yung unang-unang salita, hindi I, the sovereign Filipino people. Hindi. Kaya kung kahit matapang ako kunwari, tumayo ako nag-iisa, ang mangyari, wala. Pero ako tumayo kayo, nandyan tayong lahat, it becomes a we, the sovereign Filipino people. And the more na marami tayo ng we, maiihi ang kalaban. We. Kaya good luck sa kanila. We, the sovereign Filipino people. And it's nice na kahit nakatayo ka lang sa bus o sa MRT, LRT, o sa subway kung meron na, okay, sa likod ng mga bus, nakikita. We, the sovereign Filipino people. Sa papagkainan ng bawat bahay, nandoon, ng katabi ng Last Supper, kunyari, nandoon pa yung we, the sovereign Filipino people. Sa eskwelahan, nire-recite yun sa mga flag ceremony every Monday o kaya sa Friday na flag retreat sa mga government offices, sa mga cities, sa town. We, the sovereign Filipino people. Kung kabisado natin yan by heart, we know our power. And no government can be that corrupt because we know. And then wala na yung batas ng insurrection, yung rebellion na yan. Putangin ng batas yan. At panakot nila para hindi kayo tumayo. We will scratch it. We will remove it. Declaration number 13. We will stop it. Kaya nagiging
mayabang tong gobyerno na to, meron kasing batas na pangharang sa inyo na nagsasalita. Eh kung tanggalin natin, now the government will be, the resulting effect will be, yung government mismo will be on their toes to do things properly. Kasi kung hindi, magre-rebelde yung mga tao. Sabi nga, di ba, when tyranny becomes law, revolution becomes duty. Yun ang ganda eh. American president nagsabi nun. Hanip eh. When tyranny becomes law, rebellion becomes duty. Rebellion ha? Rebellion. Rebellion becomes duty. Hindi revolution. Rebellion. Authorize ang rebellion. In that line of thinking, kung ikaw gobyerno, ayaw mo gumawa ng kalokohan. Gawa ka ng properly, tama. Kasi magre-rebel yung mga tao. Bariling ka ng mga tao. Di ba ang ganda? Kunyari yung those who make peaceful revolution impossible makes violent revolution inevitable. Ang ganda rin, Kennedy. Ang gagaling ng mga presidente na, yung mga presidente, Bongbong Marcos, anong gagawin natin? Paano tayo mabot ng ganito? Ba't tayo nagkaganito? Oh. Pusang mga ungas talaga. Ay, nako. Rito, Celerio, thank you. Para pag maraming umiyak, okay, nasabi ko na. Jeng Garcia, gwapo kayo ngayon, bagong gupit, thank you. My love, maraming problema, ang Pilipinas, hindi na natin mabilang ang ganito na trilyon na utang natin. Janet Roche, huge tips specifically. Alberto, thank you. Hi, my love, hindi gaya dito, walang ganyan. Pag may mali ka, kulong agad, ganun ang batas dito. We can make it happen. Norris Chan TV, good morning, Chairman. Guwapo mo, sir. Ganda ng hair mo. Thank you, Norris Chan TV. Love you. Thank you, thank you. My love, hello, sis Nori. Nestor Gonzalez, tawag doon. Biosecurity. Okay. Yeah. Dun sa farm, sa kambing. Norris Chan TV, hello, my love. Marian Arsan, hello po Kap Dado. Sana po totoo mag-separate na Mindanao para tahimik na kawawa ang nagrarally. Hindi po yan mag-resign si BBM, lalo maghirap ang mga Pilipino. Yeah. Actually, yung separation ng Mindanao is one of the solution na peaceful bloodless Separate sila. Ano ngayon? Sasabihin ng Mindanao. Ano ngayon? Sino? Labang kayo? Ha? Dami namin baril dito. 1.8 million. Ano, bobombayin yung Mindanao? Mayayari kayo sa UN. Dahil tutulong sa Mindanao pagka nag-separate ang Mindanao. So, that's one option. And I am hoping that they will do it. I'm hoping. Sakit sa ulo kasi ng Anderson, pagka nangyari yun. Mahati na kagad doon ng armed forces kasi may mga taga Mindanao na armed forces. Daming retired doon na may mga classmate ako ron So, yan. May SFGF, doon malakas ang SFGF Under an able commander. Shout out sa inyong lahat, mga taga Mindanao na SFGF, mga commander natin. Hindi ko na enumerate at baka yun kayo, ma-inciting to sedition. Inciting to secession, di ba? Pagka push comes to shove, bahala kayo kung anong gusto niyo, kung anong gagawin niyo. You have the freedom to do it kung gusto niyo. My love, gising ka pa, sis Nori. Catherine Francisco, Major Dado, sir, it's a matter of maneuvering na pabor palagi sa mga congressman, senator. O nga, yung batas, no? Minamaneuver.
bending the law. Naku sir, matindi ang Japan sa ganyan. Marilio Navarra said, hi, Jen Garcia, ang tubig kasi naghanap ng dadaanan yan kung wala na yung daduyan ng tubig, magbabaha na talaga. Yeah, goes to the lowest point talaga eh. Beatrice said, hi. Hi, Captain Nando, mabuhay, sabi ni Dali Imperial OFW K8. May love, kulang sila sa pag-aaral sa lahat ng problema ng bansa natin. John and Jane's channel, hi Cap Dado, systematic. Oplan, pera para ang gigabit arm process wasugas kamay. Michael Braganza, hindi ko makakalimutan ang ginawa ni FRRD. Nung mayor pa siya, may umihi sa gulong ng jeep, nakita niya, pinagalitan, pinahubad ang damit ng tao, then pinapunas. So, ang damit niya sa ihin niya sa kalsada. Ang galing, ano? Michael Braganza, it was a lesson to everyone na hindi na mag-ihi sa kalsada. Atos waving, Atos all, good evening Sir Cap Dado. Thank you, Michael Braganza, kaya hindi mapanghi ang Davao City. Daniel Tamondong, God bless Cap Dado, thank you. Fernando Candelario, never again another Marcos leader in the future. Oh. Nako, matindi problema ito sa next magiging president natin. Oh, ang laki ng problema. Nimpartua, sana ang rally sa 16, 17, 18 ng INC, one time, big time, walang mangyayari kung peace rally, tawanan ng tayo ng mga bangag sa Malacanang. Ay, nako. Ano kaya yung rally na yan? Hindi kaya sponsored ng Malacanang? O talagang sa INC na yon? Panoorin natin, tingnan natin. Support the peace rally? Yeah, we support it. Michael Braganza, exactly, dapat hindi tayo settle na sa second class quality. Kung ang tama, doon tayo, hindi tayo like Tulfo, bend the law. Stupid talaga. Education is number one problem, sabi ni Maylab. Oh, correct. Upbringing, breeding ng Pilipino. Fernando Candelario, Duterte pa din, the best leader in Philippine history. Ping Akiyatan, kailan kaya sir, one time, big time, wala na peaceful rally, people power na kailangan. Ang Ara Polante said, hi, my love. Dito sir, ang batas pag hindi pinag-aral mga anak niya, ikukulong ang mga parents. Oh, Makid TV, hanggang ngayon wala pa rin nagawa ang rally kasi di nakikinig ang nasa gobyerno. Sana maging Nepal na tayo. Doon tayo pupunta konting-konti na lang doon tayo pupunta. Michael Braganza, we still have the chance on November 30th, the day for one time, big time. Sama tayo kay Sir Dado. Thank you, Michael, My love, grabe may mamatay mga kababayan natin dahil sa pagnanakaw nila. O nga, ang lungkot, di ba? Jemboy Antonio, hi, my love. Nakakayanan ng konsensya nila, grabe, dahil sa pagnanakaw nila. Kaya nga, walang kapatawaran That's why we have to finish this We have to stand up really to finish this because this is too much, way too much. Baha, luha. Naggawa sila solusyon, flood control. Putya, ghost project pa. Luha na naman tayo. Tapos kakasuhan, investigasyon, nakatuwa tayo noon, nag-create na ICI, tapos peke pala, luha na naman tayo. And then rally tayo, wala naman mangyari, luha na naman. It has to stop. We have to stand up. Stand up tayo. We have to stop it. Kaya nga, yun yung ko. Emboy Antonio, good evening po, Sir Supremo Commanding Captain General Dado. Always stay safe po. Sana makita ko kayo sa Baguio minsan. Pagka pumanig ka, Jemboy,
Gina Pegoro, good evening sir. Michael Braganza, dapat yung mga nagnanakaw na sa budget ng flood control, hilahin na ng kabayo, then bitayin. Atos all, Depota, firing squad, yung mga kawatan na yan. Hindi, papilahin muna natin mga tao, mga pare ko, papilahin muna natin. Katali sila, hubot-hubad, nakabrief lang, pitik-pitikin nyo, sampal-sampalin nyo, tusok-tusukin nyo. In shame, mahiya sila, and then tsaka natin katayin. Sorry sa mga, pasintabi doon sa mga yung bituka. Bank secrecy ay para sa mga nagkakapera ng legal kasi babantayan lahat yung mga hold up at kidnapper. Michael Berganza, exactly okay dapat okay, exactly, dapat baguhin natin ang mga laws na nakakubli sa mga corrupt na nagkukubli sa mga corrupt na politicians para hindi na dapat lumusot. Michael Berganza, pag sinabi mo politicians ka, lusot ka agad sa questioning ng bank employees. George Espanyar, hi. Dito, Adnabo. Dami tayong natututunan sa mga vlogs ni Capdado, Husay, magpaliwang. Thank you. Maraming salamat. Perles Vlog. Shout out, Sir Dado. I salute you. Totally po ba ang mag-rally natin, sir? Mas miss ka na namin. We love you po. Ano ito? I salute you. Tutuloy po ba ang rally natin? Yung sa INC, papakita ko doon pagkano. Kahit on the side lang ako. INC naman kasi yon. Ngayon, kung maraming tao doon, then we will find out. Josephine Gonzaga, good evening po, Capdado. Depende, I'll monitor muna kung anong gagawin. SFJF kasi lagi na sa rally Lagi naman sa rally, nagmamonitor yung mga SFJF. Nandun si Commander Tom lagi yung tao niya. Nag-feed ng info sa amin. So, malalaman natin. INC, we will be there. SFJF also. We will have that presence and then we will know. Ang sabi naman kasi pagka something untoward happens yung kunyari nagkasakitan ng tao at ang ginamit police tsaka PNP tsaka AFP. Pagka sumobra ng ganon, abuso na, lalabas kami armado to protect the people. Okay, so yun yun, Kala mo daming armas, Hindi, lalabas din taong bayan armado. Josephine Gonzaga, good evening, Capdado, shout out po, sir. Josephine Gonzaga, magandang gabi. Rayleigh Mingi, ingat po lagi, Capdado, watching from Toronto. Kamusta na? Arnel Villaluz, good PM, sir. Si Browner, gusto na ng gera, bangag na yata yun. Hindi pa naman. Jaguar the Great, Sir Dado, udyat na po kayo from Barcelona. Jaguar the Great. Maraming salamat. November 30, sama na tayo doon sa lahat na yan. One time, big time na siguro yan. Daming taong lalabas Grabe itong administrasyon, ibangag na ito, Capdado, pinapatay na talaga nila ang mga kawawang Pilipino. Dear Lamour, Rohop, DLM, Senday, Jovelyn, Kuraming, thank you sa heart. Fairless Blood, Miss you, Sir Capdado, tuloy po ba ang rally natin, sir? Tuloy, sa 30 tayo. Titignan ko pa kung ano yung coordination ng mga ibang grupo. Atos, all said hi, Michael Braganza, Sir Dado, handshake ako sa iyo sa November 30. Yeah, kita-kita tayo November 30. Lahat ng naniniwala sa akin, lahat ng ito one time big time, gustong tapusin to. Kung nasaan ako, punta kayo. Punta kayo. We'll try to shout out yung gusto nating sabihin. Hopefully marami tayo. Okay. Emmy Riel. Hello sir, good evening, good afternoon. You're watching from Vienna, Austria. Ang ganda dyan, di ba? Catherine Francisco, Major Dado. Sir, dapat nga sa mga yan, bago igarote ay dapat munang tubigin ang mga yan. Excuse me.
Excuse me. Jaguar the Great, good day, Sir Dado. Hudyat na po kayo from Barcelona. Dadating tayo doon. No choice eh. No choice. No. Ronaldo Del Monte, Sir Dado, mistahan niyo po ba retired General Rodel Santos, who is also from Pasig City? Yeah. Dating division commander ng 2nd Division. Tahimik sila eh. Hindi ko nadidinin nagko-comment eh. Elgen Katamko. Sana ikamatay ni Bangag ang pagmumura ng taong bayan. Excuse me. Atosol, go sir. Aabang ako dyan. Tama yan sir. Ana Aguilar, sana po tama na yung peace na riyan, real solution, fire Marcos, shut down Congress and Senate, ikulong lahat ng mga yan. Parang nakikita ko yung sarili ko Mga magnanakaw, pati AFP shut down, tapusin na natin. Pero sila David, excuse me, ang hindi lang galit sa korupsyon ang kagaya niyang adik at magnanakaw. Oo nga eh. Kakainis talaga eh. No? Kakainis eh. Hindi tama eh. Ginagago talaga yung mga tao eh. Tapos sila pa yung gagamit ng batas para supilin yung mga tao. Yan, walang niya talaga mga yan. No? My love, ikaw sir, haharangin nila? Hindi ako papaharang. Mamalasin sa akin yung haharang. Michael Braganza, Sir Dado, tabi ako sa iyo sa November 30, mag-raise ako ng flag, sir. Inverted flag, Michael Braganza. Inverted flag. Invert the flag. Anyone mga kababayan, we have to show to them that we mean business. We are at war with corruption. That's a statement. We want to show it in history to the whole world. Then since our flag is that feature, our forefathers made sure that we have that feature. Peacetime, wartime. Invert the flag. We are at war with corruption. We are at war with crooked politicians. And make no mistake about it, we will finish it. Invert the flag. Sa akin, I will wear an inverted flag. AFP, PNP, if you are with the people, you invert the flag. You wear white as a call sign. Yeah. Tarantadong itong mga nasa gobyerno to. Tangina nyo, wala kayong takot sa tao. Animal kayo, pinahiram lang namin kayo ng power. Tapos kayo ngayon gagamit ng power. Gago kayo, matakot kayo sa amin. November 30, takot kayo. Tapos susupilin nyo kami, kayo pa yung may karapatan na magalit. Kayo pa yung may karapatan gamitin yung batas. Tangina ninyo lahat. November 30, lapit na, 26 days to go. 26 days. Ano ba ngayon? November 5 mamamaya. Ay, November 5 na pala ngayon. Wala, 1:30 na. Tapusin ko na ito. Diyos ko, ang dami na. Wala, 3 oras na pala ako nagsasalita. Pasensya na kayo sa akin, maraming salamat, Michael. Tabi ka lang. Flag bearer ako, sir. Invert the flag. Invert the flag. Hanapin natin yung mga pepper spray sa KOJC, hubaran and brief. Hindi, papaano ko yan talaga. Pag-iigip ng hangin, papahanap ko talaga yan. Iiwan na sa KOJC. Pepper spray siya, wala. Hindi, bubuksan ko talaga yung mata niyan. Yung buksan, ganyan yung may mata, sabay pepper spray. Tangin, hayop yan. Pakainin ko pa yan ng isang dakot ng sili. Yung dinurog na sili. Yung labuyo. Pakain ko talaga. Pahid ko pa dyan sa mukha niya Pahid ko pa sa gawin kong plebo yan. Tangin na nalakas ng loob. Police sila, sinusweldo ng taong bayan. Tapos gano'n ang asal nila. Yung iba doon, yung naninipa. Nakahiga na yung KOJC. Puta, hindi naman lumalaban. Puta nga, sipa-sipain nila, bambuhin nila. Mga puta ng mga pulis yan. That's why we have to disband them. We have to create a better police force that has fear of God and love of country, fear of the Filipino people. Or love the Filipino people.
Hindi yung ganitong mga PNP. Yung mga nakaharang sa kalsada, dyan sa Mendiola, puta na nga. Sinusweldohan natin para bambuhin nila yung tao, tirgasin nila, o kaya banatan nila ng, ng water cannon. Putang na mga yan. And it will just one order from the Filipino people. One order, one declaration. We are taking command of the AFP and the PNP. Anyone who doesn't follow, bungko na, tanggal na kayo, laki servisyo. DBM, sumunod kayo sa amin. Kung hindi, bitay kayong lahat sa amin. Putangin na ninyo lahat. Yung ano na yan, yung lahat na matitino, magputi kayo, doon kayo sa amin. Panibagong AFP siya, panibagong PNP. O sino nga abla sa inyo? Kalaban nyo taong bayan. Tangin na ninyo. Lagay nyo sarili nyo sa tama, sa tamang hulog. Kaya yung matitino dyan na AFP siya, PNP, you make a choice. Ganun kasimple, ayoko na nang hintay-hintay na daming ek-ek. Tapusin natin to. Tama na. Sobra na eh. Magkakaso pa sila ng mga inciting to sedition, mga tarantadong yan. Para lesson sa mga polis, ng mga abusado. Dami nga polis abusado. Ako sa akin, makatayo lang ako sa entablado, sa one time, big time, sa pagudyat. I will make those declarations for the Filipino people. Number 3 yun eh. We take command of the armed forces and the PNP. The Filipino people taking command of the entire AFP and PNP. Those who will not follow, you are automatically terminated from the service. Ganun kasimple mga kababayan. Gusto nyo ma-terminate kayo lahat? Sige! We can afford to terminate the entire institution because we can afford to create a new institution. Ganon yung power ng taong bayan. Kaya nga gusto ko kabisaduhin ninyo lahat eh. Yung mga bata, 1 year, mga, ano yung pumapasok, mga kahit from 2 years old hanggang pataas na. Alam nila yung role nila sa society, alam nila yung power nila as a Filipino. We, the sovereign Filipino people. Hindi yung ganito, na kailangan pang indoctrinate mo, meron na nga sokbid, hawak niya TikTok. Nakakainis eh. And you're doing this, tatayo tayo, we're doing this for them. Mga walang kwentang Pilipino, walang pake. Why? Because yun nga eh. Walang pake, yung culture of corruption eh, culture of walang pakialam. Failure eh, ng ating production line ng mga Pilipinos. From the family to the educational system to the work environment, lahat yan, all contributing to the creation of Filipinos who have the tendency to be corrupt, who have a tendency to not to make pakialam, who have the tendency to enrich themselves. Walang paki nga, who have the tendency to take advantage of other Filipinos. Eh talaga iyak tayo sa ganyan. Hindi, gagawin po presidente yan? Naku. Gagawin mo senator, congressman. Ayan, ganyan sila eh. Yung nanakaw. Ang tagal na niya resolution 10 na yan. Lahat nakikinabang dyan eh. Tapos kunyari, malinis. Tangin ng mga yan. Sorry. Pero totoo naman eh, real talk lang. Yung declaration number 7, automatic yon. Yung we, the sovereign Filipino people, declaration number 7, we're shutting down Congress, we're shutting down the Senate, and we are rescinding resolution number 10. Imagine, ganun lang kasimple. Tumayo lang tayo. Ayun, tapos na. Wala nang resolution 10. Puta na sino dyan mag-implement na resolution 10. Kakatayin namin. Ganun kasimple. They should all be afraid of the Filipino people. Hindi yung ganito na tayo natatakot sa mga tarantadong yan. Honorable. Mag-contempt kita Ganon. Magkagong yan. Paputol ko yung daliri ng mga yan eh. Parang di na makaturo. Wala na. Nasaan yung daliri mo? Pinutol ni Kapdado. Di na makaturo. Wala nang contempt. Wala na. Putol na lahat yung daliri. Itakin ko yung mga daliri ng mga yan eh. Dapat sila natatakot sa atin. Mga animal na yan. Wala, nung eleksyon na yung babait nila sa taong bayan, nung nakaupo nang yayabang eh. Power corrupts. And we should have a system that will ensure that the people we're putting there will not be corrupted.
by the position, by the power, and by the money that is the entitlement of na position. Nakakainis. Nabi Labs. Puso mo, sir. Umay. Shout out, Sir Tato. Salute po. Kayo palagi, kuya, Grace Luna, The Blind Life, Perlas Black, hi. Okay, so Jermaine Labitad, talaga naman, guwapo kayo. Thank you, Michael Brasagan. Sir, dito sa United States, nasa Bill of Rights. Sa Constitution nila, you have the right to bear a firearm. Imagine, we will put that. Let's put it in our Constitution. Pwede ba sa atin may apply yan law na yan sa Pinas? We amend the Constitution that we have the right to bear firearms against a corrupt government. Let's put that in the Constitution. Let's have it ratified by 2028. Sabay natin yung ratification ng amended na Constitution by 2028. Pag nakalimutan ko, you remind me also. I'll try to remember that. We have the right to bear arms against a corrupt government. Imagine that. Kaya nga, when tyranny becomes law, rebellion becomes duty. Ganda yun. Para yung abuse of power, yun yung check and balance. The Filipino people, after mawala yung COA na check and balance, yung human rights na check and balance, yung executive, legislative, judiciary, check and balance, nag-connive na lahat sindikato na lahat. Saan nga yung check and balance? Taong bayan. And then, lalagyan pa natin, Council of Elders. Yung isang Council of Elders na may access sa ating Homeland Security or National Guard, whatever is the name na mapag-usapan, na panay nandoon yung mga reservists natin. Hindi yung armed forces, hindi yung presidente, no? Ang pwedeng mag-access nitong reservists natin, which is mga 50 million Filipinos, mas marami sa armed forces, itong Council of Elders. Yun yung ating stopgap para pagka yung presidente naging gago at binira itong Council of Elders and then hawak niya AFP at PNP, meron itong hawak na reservist, 50 million. Talo ito. So may buffer tayo. And then ang huling-huli, tayo mismo, we can bear arms against a government that is corrupt. Ganda yun. I like that. We can bear arms. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito. Ay, Lucy, maraming salamat sa pakulay mo. Maraming salamat. Thank you, Thank you. Okay. At, ayun, si Blue Lamanog, love you. Sir, wag magalit na makukulot book.